Ibinunyag ni dating Albuera Police Chief Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang umano'y quota at reward system sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Sa pagdinig ng House Quad Committee, itinuro ni Espinido si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na siyang nag-utos na linisin umano ang droga sa Albuera, Leyte. Ang ibig sabihin daw nito ay ipapatay ang mga sangkot na drug suspects. Lumabas din sa pagdinig na galing umano sa small town lottery at POGO ang pondo para sa mga reward sa war on drugs. Para sagutin yan, magkakasama natin Senator Bato de la Rosa. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali sa ating lahat. Senator, sinabi po ni Lieutenant Colonel Espinido ang kahulugan daw ng utos ninyong linisin ang droga ay patayin ang mga sangkot dito. Naging malinaw ho ba yung inyong marching order nyo noon? At bakit ganito yung pagkakaunawa ni Espinido? Very clear, very specific aking instruction na Cheryl, na Espinido, pumunta ka sa Albuera, Leyte para linisin mo yung problema sa droga sa lugar at banggain mo yung Espinosa Crime Syndicate, yung organized crime group ng Espinosa doon. Wala po ako instruction na patayin mo kung sinong dapat patayin at pumatay ka na pumatay doon. Wala akong instruction na gano'n. Even siya mismo, sinasabi niya, walang instruction na gano'n. Ang sabi lang niya na linisin ko yung droga. At ang kanyang, kung yan ang interpretasyon niya, nakasama na doon ang pagpatay, may problema siya dyan kung bakit gano'n ang interpretasyon niya. Basta wala ako instruction na patayin kung sinong dapat patayin. So ang tanging sinabi niyo po ay linisin. Linisin at wasakin yung sindikato sa droga dyan, yung Espinosa Group. Bungguin niya para matapos yung problema. Pero wala akong sinasabing patayin mo sinong dapat patayin. Kung interpretation niya yan, nasa kanya yan, sa utak niya yan, pero wala akong instruction na pumatay siya. Isa pang ibinunyag po ni Espinido yung reward at quota system sa war on drugs. Galing din daw sa small town lottery at POGO yung pondo para sa mga reward. Ano po ang reaksyon nyo, sagot nyo po rito? Alam mo Karen, lumalabas talaga na Cheryl po. yung objective ng Quad Committee na yan ay talagang i-link yung POGO, i-link yung AJK, i-link yung drug problem, at papunta talaga yan kay President Duterte. Dahil, alam mo, bakit ako nagtataka? If you can remember, 2016 ko nilagay si Espinido noon, hindi pa pamilyar yung term na POGO. Wala pa yan, hindi pa yan sikat yung term na POGO. Hindi pa yan byword noon. Nagiging sikat na yung POGO ito later part na itong nagdaang mga taon na lang na maraming abuso na nangyari sa POGO. Hindi ko sinasabi na walang POGO noon, pero hindi yan alam, hindi yan kilala. Kung meron man POGO noon, starting to take off siguro, yung panahon na yun. Pero nagtaka ako, bakit ngayon ginamit na yung term noong 2016 na mga pangyayari? No, wala man. Kahit ako, hindi ako pamilyar sa term ng POGO noong 2016. Pagpasok ko as Chief PNP, siya tuloy, alam niya. Parang hindi ka paniwala yung kanya sinasabi. At ito, klaruhin ko, Cheryl, walang mamatay man ako, wala akong binibigay na reward, monetary reward dyan sa mga may napatay ko noon na mga drug personalities. Ako, sabi ko sa kanila, kung meron kayo maganda accomplishment, ipopromote ko kayo. Kasama dyan si Espinido. Yung kanyang superintendent, yung rango niya ni Lieutenant Colonel from Major. Dahil maganda yung pinakita niyang performance doon sa Albuera, ni-promote ko yan na superintendent. So, yun lang akin. Wala po akong binibigyan ng, hindi ako namimigay ng cash reward kung meron kayong accomplishment dyan. Saan ako kukuha? Ang cash reward na nakalagay sa PNP ay yung nakalagay sa listahan talaga na approve ng DILG na mga most wanted persons na may mga patong sa ulo. Yan yun. Pero yung mga nasa listahan ko no, sabi nila na
pag napatay, may cash reward. Swear to God, mamatay man ako ngayon, wala akong binibigay na pera dyan, wala akong binibigay na reward para dyan sa mga sinasabi nilang nasa listahan ng mamamatay. Senator, ano po ang inyong reaksyon sa pagdiin sa inyo sa umanungay extrajudicial killing sa war on drugs noong administrasyong Duterte? Si Espinedo, hindi yan lalabas, hindi yan babaligtad kung walang nagpapabaligtad. Hindi yan magbubuluntir na papunta dyan na magsasalita na gano'n kung walang nag-recruit yan, walang nasa likod yan. Pupunta yan dyan dahil mayroong nag-recruit. That's the truth about it. Huwag na tayo magpaplastikan. Meron nag-recruit yan. At yung kanya mga statement dyan, halata na ginaguide siya, yung kanya affidavit, dahil ito, isa pang isa-cite ko. Sabi niya, after daw nung hearing ng Senado, na nagsabi si Kerwin Espinosa na siya daw tumatanggap ng pera galing kay Espinosa, when in fact after nung hearing na yon, ako'y masamang-masama ang loob ko dahil sinabi ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa na tumatanggap daw ng pera si Espinedo. Napaiyak pa nga ako sa hearing. Sabi ko, ano na bang sitwasyon na ito? Parang wala na akong mapagkatiwalaan. Si Espinedo na pinagkatiwalaan ko, tumatanggap rin pala ng pera. So masama ang loob ko. Umiyak ako doon sa hearing, Cheryl. Pero nung pag-uwi doon sa Krabi, kinagabihan, pinuntahan ko si Kerwin. Sabi ko, Kerwin, totoo ba talaga sinabi mo na si Espinedo tumatanggap sa iyo ng pera? Ang sabi ni Kerwin sa akin, sir, pasensya ka na, sinabi ko yung kanya dahil sa sama ng loob ko dahil napatay yung tatay ko doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Kaya sinabi ko yun, pero ang totoo, sir, hindi yan tumatanggap si Espinedo ng pera, sir. Tinitext ko yan kung may kailangan siya ng pera. Pero ang sagot sa akin palagi ay Bible verses. Tapos, hindi nasira yung aking pagkatiwala sa kanya. Ngayon, gumawa siya ng istorya na galit daw ako sa kanya dahil daw protector daw ako ni Kerwin Espinosa, galit daw ako sa kanya. Kaya from Albuera Leyte, pinadala, sabi ko daw sa kanya na right after daw the hearing, tinawagan ko daw siya, which is napakasinungaling. Tinawagan ko daw siya at sinabihan ko siya na pumunta ka sa asan kita doon sa Usami City. Tingnan natin yung tapang mo. Kasi gusto ko daw siyang mamatay doon. Ipapatay daw siya doon sa Usamis. Well, Espinedo, if you're listening right now, kung ako gustong mamatay ka, bakit pa kita tinatanong kung anong mga kailangan mo? Ipadala kita doon sa Usamis dahil nire-request ng gobernur doon dati na si Henry Waminal at yung mga mayor doon, pupunta sa opisina ko, nakailang balik yan. Nag-iusap nga, sir, baka pwede yung nangyari sa Albuera, sa peaceful lang Albuera, baka pwedeng gawin yun sa Usamis. Kasi grabe yung problema sa Usamis, sa droga talaga, sir. Hawak ng mga paruhinog. So sabi ko, Waminal, okay, sige. Hindi ko lang ma-remember kung sila nag-request kay Espinedo na dalhin doon or ako ang nag-offer sa kanila na okay, si Espinedo, ipadala ko dyan para ma-solve yung problema nyo dyan sa droga. So pinadala ko si Espinedo doon. Ngayon, bago ko siya pinadala, tinanong ko, Espinedo, para matapang ka doon at mababanggain mo yung malaking sindikato doon, anong kailangan mo? Sabi niya, sir, wala kaming mga baril, sir. Yung mga police doon, walang issue na long firearms. Ay, sabi ko, padalhan ng baril si Espinedo doon. Pinasisyohan ko ng mga long firearm. Ma-remember Espinedo yan. I equip you properly bago ka pumunta doon. Tapos sabihin mo, pinapunta kita doon para mamatay ka dahil galit ako sa'yo. Kung wala akong trust sa'yo, kung galit ako sa'yo, bakit kita bigyan ng sensitive na misyon? Nagtiwala ako sa kanya na gagawin niya yung mandato niya, na linisin niya yung druga sa Usamis dahil naniwala ako sa kanyang kakayahan na matino siya na tao, sabadista siya, malaking paghanga ko sa mga sabadista, matino na tao yan, kaya nagtiwala ako sa kanya. Senator Bato, ilang beses niyo pong na-mention yung tiwala niyo kay Espinedo at sabi niyo nga po ay naniniwala kayo sa kanyang galing. At before siya nagsalita, ay maayos naman po ba yung inyong relasyon? Wala akong ma-remember na sama ng loob niya sa akin. Ang alam ko lang, mayroong 3 instances na, yun, binanggit naman niya sa hearing
na sumama ang loob niya sa PNP. Number one, yun nga, yung sabi nga niya, yung pinangalanan siya Ni Kerwin. Kerwin Espinosa na tumatanggap ng pera. Which, na-debunk ko naman dahil You cleared that, yes. inilir ko kinagabihan. So wala na yun, okay na yun. Pero masama ang loob niya doon. Pangalawa, yung retired na ako as PNP chief, nasa Bucor na ako, humingi ng tulong yan na, sir, i-relieve ako dito sa Usami City. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Basta i-relieve daw siya. So tinawagan ko si General Albayalde. Sabi ko, Mista, bakit yung i-relieve si Espinido dyan na magandang performance si Espinido? Bakit yung i-relieve? Sabi ni General Albayalde sa akin, Bok, nung suna kasi ni Pangulong Duterte, 2018 na suna yun, sabi ni Albayalde, merong congresswoman ng Miss Oak nagbigay sa kanya ng letter. At itong letter na kalaman noon, copy fornes lang siya, address talaga kay General Anyo, SILG, na pinirmahan ng mga negosyante ng Usami City. Nagsabi na pinipetisyon nila na paalisin si Espinido doon dahil sobra-sobra na nung ginawa, nag-abuso na daw, yung kumukuha na daw ng mga construction materials na hindi nagbabayad. At kapag sinisingil, ay nagagalit daw. Tiyatakot pa sila. So, pirmado yung sulat na yun. Sabi ni Albayalde, pirmado ng mga negosyante. At sabi ko, Bok, baka babalik yan, mabubuhay yung paruhinog na drug group dyan kung tanggalin nyo si Espinido. Sabi ni Albayalde, Bok, may clearance ito kay SILG Anyo. Kasi si Secretary Anyo pinadalhan ng letter. Sabi ko, Bok, baka pwedeng kausapin mo na yung mga kwan doon, mga negosyante ng Usami City na nagreklamo na pagbigyan na muna tayo, ipatuloy mo na sa Espinido dyan dahil baka nga babangon yung mga paruhinog. Sabi naman ang resulta ng usapan yun, hindi natuloy yung relief ni Espinido. Hindi natuloy yung relief niya. So, andun siya. Yung pangatlong galit niya, yung nasa drug watch list ni President Duterte. Well, yung watch list na yan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa watch list noon. Basta nandyan daw siya sa watch list. At yung dinideliberate yung kiniklear yung kanyang pangalan. So, sabi ko, kung yan ang rason niya, bakit niya sabihin, ang sama ng loob ko, dahil sabihin niya na PNP ang pinaka-organized na sindikato ng Pilipinas. That's very unfair. That's very unfair. That's very uncalled for. Ibig ba niya sabihin na yung sweldo niya tinatanggap sa PNP na ginagamit niya pagpapakain sa kanyang mga anak ay galing sa sindikato? Ay hindi ko matanggap-tanggap yung statement na. That's very sweeping. I feel bad. It breaks my heart to hear that statement coming from a active police officer na naka-uniforme pa sa hearing, naka-uniforme pa, sabihin niyang gano'n. Malungkot ang kapulisan dyan sa sinabi niya. Kung galit siya sa mga opisyal na kung kanino siya nagtampo, dapat doon niya ibuntong yung kanyang galit. Huwag niyang lahatin ng PNP na pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang PNP. Opo. Masama po yan. Senator Bato, sabi niyo po ay hindi naman pupunta dyan sa Kongreso si Espinido nang walang nagre-recruit sa kanya. Sino po kaya yon ang nag-utos sa kanya magsalita? Hindi ko alam, Cheryl, kung sinong nagdala sa kanya dyan. Sigurado ko, kasi ang recruitment nila dyan noon pa yan General Karamat. Di ba, kinausap ni Speaker Romualdez. Opo. Doon sa bahay nila. Kaya kinumbinsi na bumaligtad laban kay President Duterte at sa akin. At gagawin si PNP kapag bumaligtad. Ngayon, umayaw si Karamat, hindi nag-execute ang kapinabit. Pati tinanggal pa nila sa tinanggal pa from CIDG as director ng CIDG. Senator, so, ganun yun. Ganun ang nakikita kong
trend. Ganyan yung nakikita kong trend. Senator- Pasensya na dyan sa mga Opo. chairman ng 4 na committee na yan. I know you are just doing your job. At wala kayong ibang motibo dyan kundi mag-imbestiga lang talaga. Pero sorry to say na yung ginagawa nyo investigasyon dyan, alam ko, pasensya na kayo, na ang nasa likuran naman ninyo ay yung Speaker of the House na na-establish ko talaga na trying very hard na mapin down kami ni President Duterte. Naghahanap talaga ng ebidensya laban sa amin para sa ICC. Opo. Senator Bato, panghuli na lamang po, Senator. pasensya na po't kapos po kami sa oras. With all these allegations, ano po, yung mga ibinabato po sa inyo, may legal action po ba kayong gagawin? Pag-aralan ko si Red. Pag-aralan ko. Hindi ba ko mahilig sige file-file ng kaso? Wala man kung hindi ko man ugali yan. Basta gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Gusto niyo po bang makausap ng personal si Espinido? Kung gusto niya mag-usap kami. Pero hindi ako maghanap ng baka mamaya sabihin niya na guilty ako at kakausapin ko siya. Basta lalabas ang katotohanan. Huwag nating gawa ng istorya na to suit the narrative ng gustong magpalabas kung anong gustong lumabas diyan sa hearing na ginagawa ninyo. Halata man yung kanyang pinabit, wala pang pugo noon. Bakit dinadawit ng pugo ngayon? Sinasama doon sa pagkuhan. Na-obvious tuloy ba? Na-obvious. Senator Bato de la Rosa, marami pong salamat sa inyong oras. Magandang hapon po.